Praise the Lord Jesus, and we are here tonight for a Bible study, mga kapatid. And I would like to invite everyone to please give time to the Bible study. As we know, mga kapatid, na ang pag-aaral ng salita ng Panginoon ay isang bagay na makapagbibigay sa atin ng paglago, mga kapatid. Amen. So I would like to read the book of 1 Samuel chapter 15 verse 24. This is about King Saul and about Samuel. 1 Samuel chapter 15 verse 24. The Bible says, let's all stand, mga kapatid, and Saul said unto Samuel, I have sinned. It is Saul admitted that he sinned against God. For I have transgressed the commandment of the Lord and thy words. So both the commandment of God and the words of the prophet was transgressed. So kapag tayo po ay nakikinig ng salita ng Diyos o hindi nakikinig ng salita ng Panginoon, ating sinusuway ito. Kasabay nating sinusuway ang salita o yung pangangaral ng propeta ng Diyos. So it's not because they are prophet and we need to listen, but because these are the God-ordained people to speak in behalf of God. So if God is putting His trust and confidence doon sa preacher, doon sa prophet, ganon din dapat tayo. So do we. Dapat ganon din tayo, mga kapatid. So sabi diyan, for I have transgressed the commandment of the Lord and thy words, because I feared the people and obeyed their voice. Sapagkat natakot daw si King Saul sa mga tao. Hindi siya natakot sa prophet, hindi siya natakot sa word of God, natakot siya sa boses ng tao. Natakot siya sa taong bayan. Natakot siya sa sasabihin ng marami, mga kapatid. Pero sa sasabihin ng Diyos at sa sasabihin ng propeta ay hindi siya natakot, mga kapatid. So tonight, I would like to share to you God's voice as stabilizer. Stabilizer means pampakalma sa atin, mga kapatid. It's the Word of God. Let's bow our heads. Lord Jesus, bring us, Lord, into your will and into your understanding, Jesus. Give our hearts and soul, hallelujah, an enlightening words tonight. And bless us, Lord, as we continue to study and talk about your goodness and your words. In Jesus' name I pray. Amen. You may be seated. As we know that the life of King Saul was so at the beginning is very promising, mga kapatid. Nung umpisa, napakaganda ng buhay ni King Saul. He was appointed as a king, the first king of Israel. And it's because of the stature, sa kanyang katayuan. Pinili siya, mga kapatid. Pero ang Diyos ay hindi nakatingin, mga kapatid, sa katayuan. Ang katayuan na tinitinan ng Diyos sa atin bago niya tayo gamitin ay yung ating pangloob na katayuan. Yung ating motibo, yung laman ng ating puso, at kung tayo ba ay nakikinig sa kanyang mga utos, mga kapatid. And the very downfall of King Saul's reigning is that he listened to the wrong voice. Yun yung downfall, yun yung pagkakamali ni Haring Saul kung bakit nawala sa kanya ang kaharian at tinanggal siya ng Diyos sa pagiging hari. It is because he is listening to the wrong voice. Nakikinig siya sa maling tinig, mga kapatid.
And this voice is the voice of the people. The voice of the many, of many. And alam naman po natin mga kapatid na hindi ibig sabihin ng marami ay tama. If the majority is fighting against the word of God, it doesn't mean na dahil marami sila, tama sila. Once that the word of God is being offended, kahit marami pa sila, kapag ang salita ng Diyos ay na-offend mo, nag-conflict tayo, mga kapatid, we cannot stand against the word of God. Anong sabi ng Biblia? That heaven and earth will pass away, but the words of the Lord shall not pass away. Anong ibig sabihin nun? You cannot stand against the word of God. You cannot even gather all, even if you gather all the voices and all the power and all the will of man, and you fight even one single will of the Lord, you cannot stand against the will of God. Kahit pagsamasamahin pa natin yung lahat ng ating katwiran, lahat ng ating kaalaman, lahat ng ating kapangyarihan, at labanan natin, pilosopohin natin ang salita ng Diyos, hindi pa rin tayo mananalo kahit sa isang salita lang ng Diyos, mga kapatid. Because the Bible itself declares that heaven and earth shall pass away. But the word of God, you cannot stand against the word of God because this is the only forever and everlasting. Kung meron mang everlasting o forever sa mundo, this is the word of the Lord. Hindi natin siya pwedeng labanan. Hindi natin siya pwedeng, ang tawag nito, hindi sundin o wag pansinin, wag bigyan ng halaga. Because this is the only powerful on earth. This is the only powerful. And besides, mga kapatid, all of the power is subject to the power of God. Walang kapangyarihan, sabi ng Book of Romans, walang kapangyarihan sa mundo na hindi galing sa Diyos. So lahat ng kapangyarihan na meron dito, mga kapatid, kahit na anong klaseng kapangyarihan yan ay pinahintulutan lamang ng pinakamakapangyarihan, kundi ang ating Panginoong Jesus. Can we clap our hands to the Lord? Let's give Him all the praises and all the glory and all the honor and all the thanksgiving. Thank you, Jesus. So tingnan nyo yung downfall ni King Saul. Tingnan nyo yung pagkawasak ng kanyang kaharian. Yung pagkawasak ng pagkatawag sa kanya. Yung pagkawasak, mga kapatid, ng kanyang calling. Yung pagkawasak ng pagka-appoint sa kanya as the king. Alam niyo mga kapatid, it's not easy to be king. Pero nandun yung privilege kay King Saul. Nandun yung pribilehyo at nasayang yun. It's because he listened to the wrong voice. Sa mundong ito, mga kapatid, maraming boses. At ang boses na ating naririnig araw-araw, it might be against with God or pro-God. May mga boses tayong naririnig sa araw-araw, sa classmate natin, sa katrabaho, sa kasama sa bahay, kaibigan, na maaaring ang mga boses na yan ay lumalaban sa prinsipyo ng Diyos. And mind you, mga kapatid, we are created by God not to go against with Him, but to follow Him. At alam ni King Saul na nagkamali siya. That's why in 1 Samuel chapter 15 verse 24, sinabi niya dyan, "For I have transgressed the commandment of the Lord." I have sinned, sabi niya. Ako ay nagkamali, ako ay nagkasala. Alam niya na ang punot dulo ng kanyang kasalanan is because he listened to the voice of many. Everybody say amen. Alam naman po niyo yung nangyari dyan, di ba mga kapatid? Pwede ba nating isimulan yan sa verse number, tingnan natin sa verse number 15. O pataas, 10 siguro mga kapatid. Meron ako dito sa Tagalog.
Verse 10. Nang magkagayoy dumating ang salita ng Panginoon kay Samuel na sinasabi, ikinalulungkot ko na aking inilagay na hari si Saul, sapagkat siya'y tumalikod na hindi sumunod sa akin, at hindi tinupad ang aking mga utos. At si Samuel ay nagalit, at siya'y dumaing sa Panginoon buong gabi. Imagine mga kapatid, the prophet of the Lord, the preacher of God is, bakit siya umiyak kaya mga kapatid? Maging siya ng hinayang mga kapatid sa maling ginawa nitong ni Haring Saul mga kapatid. Tingnan niyo sa verse number 5. Let's start from there, verse number 2 mga kapatid, just to get you the story. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Aking tinandaan yaong ginawa ng Amalek sa Israel, kung paanong siya'y humadlang sa kanya sa daan, nang siya'y umahon mula sa Ehipto. Ngayon yumaon ka, at saktan mo ang Amalek. Utos po ng Diyos yan kay King Saul. At iyong lubos na lipulin ang buo nilang tinatangkilik, at huwag kang manghihinayang sa kanila, kundi patayin mo ang lalaki at babae, sanggol at sumususo, baka at tupa, kamelyo at asno. At pinisan ni Saul ang bayan, at binilang sila sa Telaim, 2 yutang lalaki na naglalakad at 10,000 lalaki sa Huda. Verse 5, at dumating si Saul sa bayan ng Amalek, at bumakay sa libis. At sinabi ni Saul sa mga Sineyo, kayo'y magsiyaon. Humiwalay kayo at umalis kayo sa gitna ng mga Amalesita. Baka kayo'y lipulin kung kasama nila, sapagkat kayo'y nagpakita ng kagandahang loob sa mga anak ni Israel nang sila'y umahong mula sa Ehipto. Sa gayo'y umalis ang mga Sineyo sa gitna ng mga Amalesita. At sinaktan ni Saul ang mga Amalesita mula sa Habila kung patungo ka sa Shur, nasa tapat ng Ehipto. Verse 8, at kanyang kinuhang buhay si Agag na hari ng mga Amalesita, at lubos na nilipol ang buong bayan ng talim ng tabak, ngunit pinanghinayangan ni Saul. Nakikinig po ba kayo? Ngunit pinanghinayangan ni Saul at ng bayan si Agag. At ang pinakamabuti sa mga tupa, sa mga baka, at sa mga pinataba, at sa mga kordero, at lahat ng mabuti, at yaong mga hindi nila lubos na nilipol, ngunit bawat bagay na hamak at walang kabuluhan ay kanilang lubos na nilipol. Yung mga walang kwenta, yung mga payat na mga tupa, yung mga may sakit, pinagpapatay lahat. Wala silang tinira. Ang tinira nila, yung mga alam nilang makikinabang pa sila. Nang magkagayoy dumating, ito yung binasa natin kanina, magkagayoy dumating ang salita ng Panginoon kay Samuel na sinasabi, ikinalulungkot ko na aking nilagay na hari si Saul, sapagkat siya'y tumalikod na hindi sumunod sa akin, at hindi tinupad ang aking mga utos, at si Samuel ay nagalit at siya'y dumaing sa Panginoon buong gabi. At si Samuel ay bumangong maaga upang salubungin si Saul sa kinaumagahan. At nasaysay kay Samuel na sinasabi, si Saul ay naparoon sa Carmel, at narito, ipinagtayo niya siya ng isang monumento, at siya'y lumibot at nagpatuloy at lumusong sa Gilgal. At naparoon si Samuel kay Saul, at sinabi ni Saul sa kanya, pagpalain ka nawa ng Panginoon. Aking tinupad ang utos ng Panginoon. Sinungaling mga kapatid. Kasasabi lang ni Lord doon sa propeta, hindi tumupad, hindi sumunod. Ito namang hari, mga politiko talaga mga kapatid, sinungaling mga kapatid. Ang liwanag, sabi niya, aking tinupad ang utos ng Panginoon. At sinabi ni Samuel, verse 14, anong kahulugan nga nitong iyak ng tupa sa aking pakinig at ng ungal ng mga baka na aking naririnig? At sinabi ni Saul, sila'y dinala mula sa mga Amalesita,
sapagat ang bayan ay nagligtas ng pinakamabuti sa mga tupa at sa mga baka upang ihain sa Panginoon mong Diyos. At ang natira ay aming lubos na nilipol. Aba, mayroon pang ang tawag diyan, mayroon pang paliwanag. Ang isang taong rebelde, mga kapatid, palaging may justification sa kanyang maling ginagawa. Ano sa sumunod na nangyari, mga kapatid? Verse 16, nang magkagayo sinabi ni Samuel kay Saul, tumigil ka at aking saysayin sa iyo kung ano ang sinabi ng Panginoon sa akin ng gabing ito. At sinabi niya sa kanya, sabihin mo. Tingnan niyo mga kapatid, yan ang pagkakamali ng hari. Hindi alam ng hari na may direct line ang Diyos sa propeta. Ang Diyos ay hindi nakikipag-usap sa hari, mga kapatid. Nakikipag-usap ang Diyos sa propeta. Amen po ba, mga kapatid? So maliwanag po yan, pinag-aaralan po natin yan. Verse number 7, at sinabi ni Samuel, bagaman ikaw ay maliit sa iyong sariling paningin. O, tinan mo, ayan na. Eh di, nabalikan patuloy na karaan mo. Diba? Ano tawag doon? Yung na-insulto ba? Ang tawag doon? Na maliit ka tuloy. Sabi, bagamat ikaw ay maliit sa iyong sariling paningin, hindi ka baga ginawang pangulo sa mga lipi ng Israel? At pinahiran ka ng langis ng Panginoon na maging hari sa Israel? At sinugo ka ng Panginoon sa isang paglalakbay at sinabi, ikaw ay yumaon at iyong lubos na lipulin ng mga makasalanan ng Amelisita at labanan mo sila hanggang sa sila'y malipol. 19, bakit nga hindi mo sinunod ang tinig ng Panginoon? Kundi ikaw ay dumaluhong sa pananamsam at ikaw ay gumawa ng masama sa paningin ng Panginoon. Masama po ang hindi sumunod sa utos ng Diyos. Verse 20, at sinabi ni Saul kay Samuel, oo, aking sinunod ang tinig ng Panginoon at ako'y yumaon sa daan na pinagsusuguan sa akin ng Panginoon at aking dinala si Agag na hari ng Amalek at aking lubos na nilipol ang mga Amelisita. Tingnan niyo mga kapatid, nangangatwiran pa rin siya. Sinunod niya daw si Lord, mga kapatid. Marami pong mamaya, ang rebellion mindset ay mayroon pong kanya-kanyang mga qualities, mga kapatid. May mga panuntunan ang mga rebellion mindset, mga kapatid. Verse 21, ngunit ang bayan ay kumuha sa samsam ng mga tupa at mga baka ng pinakamabuti sa mga itinalagang bagay upang ihain sa Panginoon mong Diyos sa Gilgal. Tingnan niyo, ginamit niya pa yung bayan. Ginamit niya pa, mga kapatid, yung ibang tao. At sinabi ni Samuel, nagtataglay kaya ang Panginoon ng napakadakilang pagkatuwa sa mga handog na susunugin at sa mga hain na gaya ng pagsunod ng tinig ng Panginoon? Narito, ang pagsunod ay maigi kaysa hain at ang pagdinig kaysa sa taba ng mga tupang lalaki. Aanhin ni Lord anya, yung mga tupa na yan, aanhin niya nang hindi matutuwa ang Diyos sa mga tupang yan, kundi ang natutuwa ng Diyos anya ay yung pagsunod at pakikinig sa utos ng Diyos. Verse 23, sapagkat ang panghihimagsik ay gaya ng kasalanan ng panghuhula. Mahilig kayo manghula, di ba? Sa mga nagpapahula dyan, yan. Witchcraft. Yan, mga albularyo, di ba? Pag may sakit, imbis na mag-pray kay Jesus, nagpupunta kay Mang Kepweng, di ba? Kay Madam Auring, kung saan-saan, kung sino-sino mga manggagaway. Pag tayo binago na ng Panginoon, tayo ay bautismado na, hallelujah, sa tubig, sa pangalan ni Jesus, at nakatanggap ka na ng banal na Espiritu Santo, hindi mo na kailangan ng Espiritu ng panggagaway. Hindi mo na kailangan ng albularyo, mga kapatid. Pastor, kasi gumagaling alam mo, pandaraya yun sa inyo, mga kapatid. Ibig nyo sabihin, mas makapangyarihan yung espiritu ng albularyo kaysa doon sa espiritu ng Diyos na sumasa iyo? Ay, mangilabot ka, mga kapatid. Pamumusong yan. Sabihin mong, mas makapangyarihan yung albularyo. Lahat ng pumupunta gumagaling. Diyos ko po, hindi totoo yan.
Sapagkat yung kapangyarihang tinanggap natin, sa pangalan pa nga lamang, mga kapatid, nanginginig na ang demonyo eh. Pag nire-rebuke mo ang sakit, ang karamdaman sa pangalan ni Jesus, tumatalsik nga eh. Hindi mo na kailangan ng mga laway-laway. Hindi mo na kailangan ng mga anting-anting o yung mga pinapahid, mga kapatid, o yung mga dinidikit sa katawan ninyo o ano man. Ipanalangin nyo sa pangalan ni Jesus sapagkat ang sabi ng Biblia, ang panalangin ng taong matuwid ay malaki ang nagagawa. Diba? Sabi ni James, diba? Mayroon bang may karamdaman sa inyo? Ipanalangin nyo. Oh. Everybody say amen. Yan. Kaya wag kayo doon sa mga kapatid, sa mga ay gaya ng panghihimagsik. Rebellion din pala yan. Sapagkat ang panghihimagsik o rebellion ay gaya ng kasalanan ng panghuhula. At ang katigasan ng ulo ay gaya ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at sa mga terap. Alam niyo mga kapatid, yung mga naunang panahon, meron silang mga sinasambang rebulto. Ibig sabihin, kapag ang ulo pala natin ay matigas, ibig sabihin, hindi tayo sumusunod sa Diyos, para din pala tayo mga kapatid sumasamba na sa mga rebulto. Kahit wala kang rebulto sa bahay, pag ikaw ay matigasin ang ulo mo, ayaw mong sumusunod, para ka na rin daw sumasamba sa mga idols, sa mga Diyos-Diyosan. Sapagkat dahil sa iyong itinakwilang salita ng Panginoon, ay kanya namang itinakwil ka, yan na yung downfall niya, upang wag ka nang maging hari. At sinabi ni Saul kay Samuel, ako'y nagkasala. Ayan na, umamin na siya. Alam niya naman na yan eh. Ako'y nagkasala sapagkat ako'y sumalangsang sa utos ng Panginoon at sa iyong mga salita, sapagkat ako'y natakot sa bayan at sumunod sa kanilang tinig. Ngayon ngay isinasamo ko sa iyo, ipatawad mo sa ang aking kasalanan at bumalik ka ulit na kasama ko upang ako'y sumamba sa Panginoon. Tingnan niyo mga kapatid. Akala ni Saul ay ganun lang kadali mga kapatid, ang case of rebellion niya against God. At sinabi ni Samuel kay Saul, hindi ako babalik na kasama mo, sapagkat iyong itinakwil ang salita ng Panginoon at itinakwil ka ng Panginoon upang huwag ka na maging hari sa Israel. Alam niyo mga kapatid, bakit gusto ni Samuel o ni Saul nakasama si Samuel pagbalik? Ibig sabihin, in good terms sila. Politiko to eh. Pag nakita ng tao magkasama sila, uy, approve kay Lord. Yung ginawa ni hari, approve kay Lord. Pero pag nakita ng mga tao na mag-isang bumalik lang si Saul, ibig sabihin, hindi approve ni Lord yung ginawa nila. Tingnan nyo, gusto niya pa rin manatili yung kanyang social power, yung kanyang kapangyarihan galing sa tinig ng tao. Pero alam niyo mga kapatid, hindi pa hihintulutan ng Diyos yun. Bakit natin pinag-aaralan ito? Because the one that make us stabilize sa ating pong pananampalataya. Bakit stabilize, Pastor? Kasi mauga, mga kapatid. Ang pananampalataya, kapag tayo ay hindi maingat, mauga. Sa dami ng ating mga dinadaanan sa buhay, nauuga tayo. At sa pagkauga natin, may mga lumuluwag na tornilyo ng pananampalataya. Kaya alam nyo, ang ibang mananampalataya, maingay na siya. Bakit? Kasi may maingay kapag may mga pagsubok na dumarating, dati-rati tahimik yan. Nananalangin lang yan, magpupuri sa Diyos. Ngayon maingay na, ang dami ng reklamo sa buhay. Ano yon? Dahil lumuwag na yung tornilyo ng kanyang pananampalataya. Sa dami ng uga sa buhay niya. Kaya ang boses ng Diyos, ang tinig ng Diyos, ang nag-i-stabilize sa atin. Nagpapakalma. Tingnan nyo nangyari kay Haring Saul, mga kapatid. Yung kanyang pagiging hari na sana ay kalmado, kung sinunod niya lamang, mga kapatid, yung utos ng Diyos, di sana hindi na siya naging hindi siya natanggal sa pagiging hari. Pero dahil ang kanyang sinunod ay tinig ng tao at hindi tinig ng Diyos,
umuga, mga kapatid, yung kanyang pananampalataya at isang araw nasira nga ang kanyang pananampalataya at siya'y nawala sa pagiging hari, mga kapatid. At kung babasahin nyo yan, ang pangit po na naging ending ng buhay ni Haring Saul. Pangit po. Basahin nyo sa bahay mamaya, ituloy niyo. Ang pangit na naging ending niya. Di ba? Tinubuan siya ng mga, para siya naging tsonggo. Di ba? Siya'y matipuno, gustong-gusto matangkad, gwapo. Tingnan niyo yung downfall niya. Para naging tsonggo, mga kapatid. Basahin niyo mamaya sa bahay, assignment yun, yung tsonggo. Sige, basahin. Hanapin niyo yung salitang tsonggo. Wala yan sa Bible. Sa ano niyo basahin sa Google. Di ba? So, being sensitive, let me go back, mga kapatid. Being sensitive in the voice of the Lord, it helps you to stabilize. Everybody say amen. Si Adan at si Eva, mali ang kanilang pinakinggan. Nabasa niya, di ba? Iba ang kanilang pinakinggan. Hindi tinig ng Diyos, kundi tinig ng ahas. Tinig ng manggagaway, tinig nung kaaway, tinig ni Lucifer, tinig ni Satanas. Kaya nung umpisa pa lamang, sinasabi na sa atin na si Satanas ay mandaraya. Pag sinabi mandaraya, hindi mo na mamalayan na ikaw ay nadadaya. Kasi kung alam mo ikaw dinadaya, titigil ka na, di ba? Pero kung ikaw, alam mo nang dinadaya ka, at tuloy-tuloy ka pa rin, anong tawag doon, mga kapatid? Ha? Sunga. Sanga. Isa kang malaking sanga. Si Abraham, is he sensitive? Is Abraham sensitive? Yes. Nasarap naman ang buhay niya sa piling ng kanyang mga magulang, do ang kanyang mga magulang ay pagan believers. Ibig sabihin pagan believers, hindi sumasamba sa tunay na Diyos. But when God called Abraham, he listened to the voice of God. Mahirap yun, mga kapatid. Sinunod niya lang ang tinig ng Diyos. Nung masunod niya ang tinig ng Panginoon, pinagpala siya. But look at this, mga kapatid. May another pangako ang Panginoon sa kanya. And the voice of God came again and told him to sacrifice his son, Isaac, in one of the mountains of Moriah. So what happened? Still, he listened to the voice. At the end of the day, anong nangyari sa istorya? At the end of the day, he became the father of faith. Bakit? Because he is sensitive to the voice of God. I don't know you. You don't know me. Kung ano yung mga struggle natin sa buhay. But if we are going to listen to the voice of God, if we are giving all our trust, mga kapatid, kung nag-struggle man, marami mang lubak ang ating buhay, but if we maintain, hallelujah, our hearts, our soul, with the words of the Lord will stabilize all these troubles in the life of the believers. Pakakalmahin niya, hallelujah, hallelujah, ang mga pangyayari sa buhay natin. Ikaw mismo ang makakatanggap ng pampakalma ng Diyos. Ikaw mismo magtataka kung bakit ikaw ay peaceful na peaceful sa kabila ng mga pagsubok, mga kapatid. Everybody say amen. Yung bang nakatawa ka pa kahit marami ka ng problema. Yung bang puputulan ka na ng Meralco at wala ka ng tubig, may nilad, mga kapatid, pero praise the Lord pa rin. Yung bang hindi ka pa naka-enroll, mga kapatid, hallelujah, pero may notebook ka na. O baligtarin natin, naka-enroll ka na pero wala ka pa rin notebook. Praise the Lord, hallelujah. Salamat sa Diyos, mga kapatid. Meron tayong ganitong klaseng iglesia, mga kapatid, na kung saan ang presensya niya ay nararamdaman natin and God is stabilizing all our troubles, mga kapatid. Kaya alam niyo, mga kapatid, yung mga sasakyan, may mga stabilizer yan eh. May mga shock yan, di ba? Yan. At yun yung nag-i-stabilize para yung uga hindi gaanong ramdam kapag nakasakay ka.
Ganon din ang salita ng Panginoon. The more we listen to the word of the Lord, the more it calms you. Pinapakalma ka ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos is meant for you, hallelujah, to have rest and to have peace. Diba? And the word of God is peace. Kaya pag tinatanggap mo yung salita ng Panginoon, pumapayapa tayo, mga kapatid. Kaya pag ikaw ay wala sa kapayapaan, wala ang salita ng Diyos dyan. Totoo yun, mga kapatid. Pag ikaw ay trouble, try mo magbasa ng Word of God. Try mo mag-pray. Mararamdaman mo maya-maya, medyo kumakalma ka. Kasi yun yung stabilizer ang Word of God. Pampakalma siya, mga kapatid. Kaya sa mga super hyper sa buhay, yan, walang ibang ginawa kundi mag-overtime, na mag-overtime, na mag-overtime. Di ba? Parang may-ari at tagapagmana ng kumpanya. Pero salamat sa Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Merong salita ng Diyos na nag-cure, nagbibigay sa atin ng kapayapaan. Pwede ba nating purihin ang ating Panginoon? Hallelujah. Walang masama sa overtime, mga kapatid. Walang masama sa overtime. Lalo pat alam mo na may pangangailangan at nagsusupply ng pangangailangan ninyo. Hallelujah. Sa tulong ng Panginoon. Walang masama dyan. Ang masama, yung overtime ka na ng overtime, ni hindi ka nagkakaroon ng kapayapaan sa buhay. Yung bang, sorry for the word, na burn out ka na sa kakatrabaho. Di ba dapat, the more you overtime, the more you give more time sa iyong trabaho, dapat it gives more peace sa iyo. Amen? Bakit? Bakit peace? Dahil mas mataas yung kikitain mo kaysa dun sa iba. Bakit baligtad? Imbes na ikaw ay maging payapa, lalo naging parang ang gulo-gulo ng buhay, ang takbo ng isipan mo, parang palagi kang balisa. Alam niyo, mga kapatid, may kulang dyan. Boses ng Diyos. Pakinggan niyo kasi ang boses ng Panginoon. Everybody say amen. Palakpakan natin si Lord, mga kapatid. Kaya kung babasahin natin, mga kapatid, yung 1 Samuel chapter 3 verse 1, and the child Samuel ministered unto the Lord before Eli, and the word of the Lord was precious in those days. Precious. Napakahalaga. Napakainam ng salita ng Diyos. Ng word of God. Tingnan niyo sumunod. There was no open vision. Yun yung medyo medyo, kasi siyempre, hindi naman natin nakikita yung buhay nung unang panahon, pero dinidescribe dito, precious daw, nung panahon na yon yung Word of God, but there was no open vision. Iilan lang. Sa katulad lamang, mga kapatid, ni Prophet Samuel, nandun sa kanya yung vision. Pinapakita ng Diyos sa kanya. Pero there was no open vision. Walang sinasabi ang propeta sa kanila. Walang word of God. Kaya tinan nyo ng pandemic, mga kapatid. Diba? Nung binuksan na, pwede na tayo mag-church. Nagkandara pa tayo magpunta sa church. Punong-puno tayo, mga kapatid. Bakit? Because those days, there was no open vision. Parang, walang word of God. Parang, bagamat tayo nasa online, mga kapatid, pero uhaw na uhaw tayo sa worship. Uhaw na uhaw sa fellowship. Kaya nung inopen, talagang dagsaan ng tao sa simbahan, mga kapatid. Nung panahon na yon, mga kapatid, words of the Lord are precious. Pero pagdating doon, kay Samuel, kay Saul, nandun na nga yung word of God, binigay na sa kanya, hindi niya tinreat yan as precious. Isinantabi niya, ipinagwalang bahala niya yung salita ng Diyos. Hindi niya ito tinanggap as a precious commodity nung panahon nila. The Word of God is more than a precious commodity. Pero hindi niya tinanggap ito. Pero tingnan niyo yung sumunod na versikulo, mga sa verse number 8. May isang pangyayari dito, mga kapatid, na kung saan
Itong si Samuel, mga kapatid, nung tinawag ng Panginoon, di ba si Prophet Eli ang kanyang pastor, mga kapatid, nung bata pa siya. Basahin natin siguro, simulan natin sa verse number 1 para masundan ninyo hanggang verse number 10. And the child Samuel ministered unto the Lord before Eli, and the word of the Lord was precious in those days. There was no open vision. And it came to pass at that time, when Eli was laid down in his place, and his eyes began to wax dim, malabo na ang mata ni Prophet Eli, yan mga kapatid, that he could not see. And ere the lamp of God went out in the temple of the Lord, where the ark of God was, and Samuel was laid down to sleep. Yan, matutulog na yung batang Samuel. The Lord called Samuel, and he answered, Here am I. And he ran unto Eli and said, Here am I, for thou callest me. And he said, I called not. Lie down again. Hindi kita tinawag. Matulog ka ulit doon. Humiga ka doon. And he went and lay down. Verse number 6. And the Lord called yet again Samuel. And Samuel arose and went to Eli and said, Here am I, for thou did call me. And he answered, I called not, my son. Lie down again. Verse 7, Now Samuel did not yet know the Lord, neither was the word of the Lord yet revealed unto him. Bata nga pa po siya, mga kapatid. Wala pa siyang muwang noon. Verse 8, And the Lord called Samuel again the third time. Alam niyo mga kapatid, hindi magsasawa si Lord, mga kapatid, tumawag sa atin. Pag nakikita ng Panginoon yung ating desire to serve Him, hindi magsasawa ang Diyos na tawagin tayo. May mga pagkakataon na tinatawag tayo ng Panginoon, suplado tayo, suplada. Pero salamat sa Lord, hindi tayo sinukuan, mga kapatid. Hindi tayo tinigilan sa pagtawag sa atin. Paulit-ulit, mga kapatid. Hanggang ngayon, ang dami niyang tinatawag, mga kapatid. Pero hindi siya sumusuko. And verse number 8, And the Lord called Samuel again the third time, and he arose and went to Eli and said, Here am I, for thou did call me. And Eli perceived. Remember mga kapatid, ang konteksto nito, kaya tinatawag ng Diyos si Samuel dahil ang mga anak ni Prophet Eli ay mali ang ginagawa. And I believe, kung hindi mali ang ginagawa ng mga anak ni Prophet Eli, mga kapatid, personally I believe, hindi naman siguro mangyayari ito, mga kapatid. But God knows everything, no? Mali yung ginagawa ng mga anak ni Prophet Eli at mali yung ginagawa din ni Prophet Eli. Pero tinan nyo nangyari. And Eli perceived that the Lord had called the child. Eli perceived. Ang pagkakamali yan, mga kapatid, para sa akin. Eli perceived, but he did not receive. Magkaiba po kasi yun, mga kapatid, yung sa perception mo lang. You perceive, you understand, but you don't do it. Hello, andyan po ba kayo? Naiintindihan mo na may nag-iisang Diyos. Naiintindihan mo na ang bautismo ay dapat sa pangalan ni Jesus sa tubig. Pero hindi mo ginagawa. You perceive, but you don't receive. Hello? Kaya nga sa atin, mga kapatid, yung Acts chapter 2:38, anong sinasabi doon? Obey. Ano yun? Repent. Hindi. Yung palaging sa ano natin, read and obey. Yung palagi natin sinasabi. Pag binasa mo Acts 2:38, read, basahin mo, tapos sundin mo. Hindi binasa mo lang, tapos sinarado mo yung Bible mo, umuwi ka, wala kang pakialam. Ganon ang ginawa, mga kapatid, ni Saul nung unang panahon. Alam niya ang salita ng Diyos, pero binaliwala niya ito. Parang librong binasa, pagkatapos basahin, sinarado. Parang yung Bible niyo, mga kapatid, pag binabasa niyo, tapos basahin, sasarado, walang gagawin. Hindi ganun dapat, mga kapatid. Ano nangyari? And he arose and went to Eli and said, Here am I, for thou didst call me. And Eli perceived that the Lord had called the child.
9, therefore Eli said unto Samuel, Go, lie down, and it shall be, if he call thee, kung tatawagin ka niya ulit, that thou shalt say, Speak, Lord, for thy servant heareth. Tingnan niyo mga kapatid. Alam ni Prophet Eli kung paano sasagutin ang Diyos. Tinuruan niya si Samuel. Pag narinig mo ang tinig ng Diyos, sabi niya, sabihin mo sa Panginoon, sagutin mo siya, speak. Magsalita ka, Panginoon, ang iyong alipin ay nakikinig. Hello? Yun ang gustong-gustong marinig ng Diyos sa atin, mga kapatid. Pag may Bible study, pag may Bible reading tayo sa umaga, sa gabi, sabihin mo sa Panginoon yan. Pag madaling araw, babangon ka, magde-devotion ka, bago mo basahin ang salita ng Diyos, sabi mo, Lord, speak. Speak, Lord. Your servant is listening. Yan. Basahin mo, tsaka mo basahin yung Word of God. Para ang Diyos mayroong direktang, kasi pinahintulutan mo siya eh. Hello? Di ba sa school meron tayong reading comprehension? Di ba meron tayong, may mga workshop ng reading comprehension nung bata pa ako, nung ako ay kolehiyo tuloy, nung ako ay elementarya pala mga kapatid. Pagbabasahin kayo ng libro, no? Pagkatapos mong mabasa, titingin ka sa teacher. Yung teacher, randomly yun mga kapatid, o yung mayroong nagtataas yun ng letra A. Pababa niya. Paglipas ng ilang mga minuto, tataas niya B. Ayan. May sinusundan siya. Pag natapos mong basahin, titingin ka sa kanya. Pag tingin mo, letter H na, halimbawa H. Susulat mo doon sa iyo, H. Ibig sabihin, yun yung bilis ng basa mo. Kasi may tao kasi pa nagbasa, paulit-ulit. Pero ang tinetest yung speed mo. Pag tingin mo H na, di sulat mo H. Tapos merong tanong. Yan. Comprehension naman. Naintindihan mo ba yung binasa mo? Alam niyo mga classmate ko, ang bibilis magbasa mga kapatid. Pagdating sa comprehension, bagsak lahat. Salamat sa Panginoon. Ako mga kapatid, kasamang bumagsak. Kala nila sila lang. Siyempre, sabay ako sa uso. Sama-sama kami. Magkakaibigan kami. Yun yung tinitest yun, yung comprehension. Naintindihan mo ba yung binasa mo? Ganun din sa atin, mga kapatid. Kaya pag nagbabasa tayo, bago mo basahin yan, sabi mo, Lord, speak to me. Your servant is listening. Yan, basahin mo dahan-dahan. Hindi mo kinakailangan basahin na parang comics yan. Basahin mo siya ng may kasamang pakiramdam. Naku mga kapatid, hindi mo pa natatapos yung isang chapter. Talagang luluha ka mga kapatid. Mararamdaman mo yung presensya ng Panginoon. Hindi yung alas 6 ang pasok mo, babangon ka ng 5:30. Magde-devotion ka. Mamadaliin mo si Lord. Lord, magsalita ka na, bilisan mo. Malilate ako. 5:30 ka bumangon eh. Alas 6 ang pasok mo eh. Agagahan mo, huwag mo madaliin si Lord. May nadali si Lord eh, bilisan mo. Si Lord tuloy, ganun ba? Paano? Bigyan mo lang time si Lord to kasi ang Panginoon, mga kapatid, seek and you shall find. Knock and the door shall be open unto you. Ask and you shall receive. Shall be given. Ask and you shall be given unto you. Ibig sabihin mga kapatid, you need to give effort, time. May time kayo, may oras. Sa pakikinig ng boses ng Panginoon, minsan hindi mo siya naririnig sa dami ng mga binasa mo. Minsan, di ba, sa Biblia, may still small voice of God. Minsan may panahon na nagbasa ka na, nagpray ka, wala. Pagpasok mo sa trabaho o saan ka man nagpunta, habang papunta ka doon, biglang ang Diyos biglang may impression sa puso mo.
At biglang para ka mapapatigil, mga kapatid. May sinasabi ang Diyos. Hindi mo maintindihan kung saan. May sinasabi ang Panginoon. Basta, bigla ka na lang parang naluluha. Bigla ka na lang parang kinakabahan. Bigla ka na lang parang bumibilis ang tibok ng puso mo. Bigla na lang parang gusto mong manalangin, umiyak, lumuhod. May pangungusap ang Panginoon. Anong gagawin ko, Pastor, pag ganun? Maghanap ka ng isang lugar na kung saan makakaupo ka, tahimik, at kausapin mo ang Panginoon. Lord, I hear your voice, but I don't understand. Please, speak again to me. Ganun lang. Everybody say amen. Amen. Yan ang maganda, mga kapatid, pag may pribado kayong oras para sa Panginoon, maganda yan. Ako, mga kapatid, ang pribadong oras ko sa Panginoon pag nagmamaneho ako. Ako lang mag-isa sa sasakyan, pribadong oras ko sa Diyos yun. Kaya kahit gaano kalayo ang travel, mga kapatid, pag ako gustong makinig ng music, nagme-meditate ako, nagsasalita ng praise sa Panginoon, yun yung private time mo sa Lord, mga kapatid. Masarap yun. Pag mayroon kayong pribadong oras sa Diyos. Meron ba kayong pribadong oras sa Panginoon? Kung kayo nga gusto nyo ng privacy, ang Lord pa kaya? Pwede ba natin palakpakan si Lord, mga kapatid? Ba't ako, Pastor, di kinakausap? Galit ba si Lord? Alam niyo, mga kapatid, ang pangungusap ng Panginoon, hindi naman siya literal na the audible voice lang. Maraming pagkakataon. The problem is, siguro hindi na problema pag-usapan natin. Ang problema natin is, ang gawin natin is, how are we going to be more sensitive? Paano? Prayer? Pray every minute? Ganon? Ganon ba? Paano ba? Listen. If we are going to meet the Lord regularly, you will be sensitive. Hindi mo narinig si Lord? Paano? Kailan huling buwan ka nag-devotion? 2 months ago, 1 week ago, 3 weeks ago. Di ka na nagdi-devotion eh. Ang panalangin mo na lang yung pagkain. Nagmamadali ka pa. Lord, bless this food. Amen. Parang hindi ka aabutan. Yun na lang ang palagi mong panalangin. Alam mo, if you want to hear the voice of God, you need to spend time meeting Him regularly. Regular. Hello? Yung, di ba sa Biblia meron, sabi ni Jesus Christ, my sheep hears my voice, and I know them, and they follow me. Logical question. Paano ang tupa naririnig ang tinig ng kanyang pastol? Kasi, bakit niya nare-recognize yung tinig ng kanyang pastol? Alam mo kung bakit? Palagi niyang naririnig. Kaya sa ibang boses yan, hindi susunod yan sa iyo. Pero sa boses ng kanyang shepherd, susunod siya. Kasi yung shepherd, yun yung araw-araw niyang kasama. Oh, kaya na! Oh, alis dyan! Naririnig nila yun. Umaalingaw ko sa pandinig nila yun. Palagi, regular yun. Kaya may tawagin mo sila, hindi sila susunod sa iyo. Bakit? Stranger yung voice na yan eh. Strange voice yan. Ibang tinig yan. Hindi namin kilala yan. Pero yung tinig ng kanilang shepherd, isang sipol lang, mga kapatid, takbuhan sila. Because the shepherd and they themselves, the sheep, they spend time regularly with their shepherd. Everybody say amen. Amen. Kaya iwasan po natin, mga kapatid, na sobrang tayo ay ma-engage sa maraming bagay sa buhay. Amen. Paano niyo malalaman na kapag ang notification ay Shopee? Diba? Sabay-sabay pa kayo? Oh. Alam niyo yun eh. Kasi araw-araw natin hinahanap yun ko.
Yung mga produkto ng incheck doon, di ba? Oo. Pag hindi po tayo nag-ingat, mga kapatid, let me tell you, we will be guided by the wrong boys. Lalo ng mundong ito, mga kapatid. Lalo na ngayon, ang daming medyo nababahala ako, mga kapatid, sa hatak ng sanlibutan. Sa influence ng sanlibutan. Especially yung mga hawak niyong mga cellphones. Hindi naman sa pag-aano, mga kapatid, pero nandyan yung sa mga huling araw, gagamitin din yan, mga kapatid. Doon nabuo, mga kapatid. Alam niyo kung bakit? Doon nabuo yung isipan ni King Saul na magrebelde sa Panginoon. It's because of the trend. Nakikinig ba kayo? Yung trending. Ano yung trending? Kasi mababasa mo doon sa sinabi niya, because I feared the people. Ano yun? Wala namang cellphone noong unang panahon, wala namang TikTok, wala namang ano eh. Yung boses ko, ano yung gusto ng marami, yung trending. Doon siya sumunod. Hello? Doon siya sumunod, mga kapatid. Nabuo yung yung rebellious mindset niya. Kaya tinan niyo, mga kapatid, sa 15 verse 22, ano sabi diyan? And Samuel said, hath the Lord as great delight in burnt offerings and sacrifices as in obeying the voice of the Lord? Behold, to obey is better than sacrifice, and to hearken that the fat of rams. For rebellion is as the sin of witchcraft, and stubbornness is as iniquity and idolatry. Because thou hast rejected the word of the Lord, he hath also rejected thee from being king. Because a rebellious mindset always, listen, maganda ito, always defies authority in order to accomplish his or her own desires. Ulitin ko, ang taong mayroong rebellious mindset, listen, always defies authority. Sinasalangsang yung kapangyarihan. Always defies authority for what? In order to accomplish his or her own desires. Lalabagin niya yung utos. Masunod lang yung gusto niya. Yan ang rebellious mind. Yan ang rebellious mindset. May mga Kristiyanong ganyan. Lalabagin ng utos, masunod lang ang gusto niya. Because these rebels, they rewrite the rules to read like they want them to read. Kumbaga, gagawa sila ng sarili nilang rules kung paano nila gusto gawin ito. Palagi silang pag yung meron kang nare-rebuke o na pagsasabihan. Ayaw ko na marinig yung sinasabi mo. Alam ko na yan. Narinig nyo na ba yan? Alam ko na yan. Alam mo na pala eh. Wala lang, alam ko lang. I perceive, but I did not receive. Yun yung si Prophet Eli. Alam niya, pero hindi niya sinusunod. Hindi natutuwa ang Diyos sa rebellion. Kaya pag tayo ay mayroong gustong suwayin na utos ng Diyos, mag-isip tayo ng maraming beses bakit hindi natutuwa ang Diyos sa rebellion. Palagi natin, ang taong mayroong rebellious mind, may palaging nira-rationalize. Tinan niyo yung pangalawa. A person with a rebellious mind always rationalizes and covers up to excuse sinful actions. Para maitago yung kanilang maling ginagawa, nangangatwiran. Nakuha niyo ibig sabihin, mga kapatid? Kinorek mo na siya dahil mali siya, mangangatwiran yan. Rebellious kasi ang isip niya.
Kaya beware, tayo ito maari o ibang tao. Pero at least alam nating lahat, mga kapatid. Amen po ba? Palaging may katwiran sila, mga kapatid. God and Samuel could see very clearly that Saul had disobeyed. But Saul's response was, "Oh, I've done just what God asked me to do." Yan, sabi niya. Ginawa ko, di ba? Nabasa natin kanina. "Oh, praise the Lord! Prophet Samuel, welcome! Uy, ginawa ko yung utos ni Lord." Tingnan niyo, sinungaling. Nire-rationalize niya, mga kapatid. Di ba? Pinangatwiran niya pa. Yung bayan kasi, kinuha nila yung mga matataba. Kasi i-offer daw lang kay Lord. Tingnan niyo, mga kapatid. Parang gusto pang suhulan si Lord, mga kapatid. Maraming taong nire-rationalize, nangangatwiran, hallelujah, para lamang mapagbigyan yung kanilang kagustuhan. Sabihin natin, minsan gagamitin pa yung yung salitang, ay, naiintindihan naman ako ni Lord eh. Sino sa inyong gumagamit niyan, mga kapatid? Mag-ingat na tayo magmula ngayon. Ako man din, mga kapatid, napaisip ako minsan nung pinag-aaralan ko to, kung mali pala yun. Yung sasabihin ng tao na, naiintindihan ka naman ng Diyos eh. Mali pala yan. Huwag nating sasabihin yan. Patatawarin ako ng Diyos, pastor. Alam niyo na, pag ang Diyos nagpatawad, kalilimutan niya na lahat ng iyong mga anong ibig sabihin? Pinatawad tayo para Para bumalik sa kasalanan? Isang beses lang napako si Kristo sa krus. Huwag mo nang ulit-uliting ipako ulit si Kristo para sa kapatawaran sa iyo. Di ba anong sabi sa book of Epistle? Sabi doon, you crucify God afresh. Pinapako mo muli si Kristo. Kapag ginagawa mo, alam mo nang mali, gagawin mo pa, para mong gustong ipako ulit si Kristo para mapatawad ka. Hindi ganon, mga kapatid. Alam mo, pinag-pray ko ito. Ito talaga ang gustong gawin ng Diyos sa buhay ko. Tingnan niyo, mga kapatid. Buti ka pa, alam mo na kagad. Yung iba nga dyan, hindi pa nila alam kung anong gagawin sa buhay. Ikaw alam mo na kagad. Kasi anong tawag yun? Nire-rationalize nila. Yung kinakatwiranan nila para masunod yung desire nila. That's rebellion. Pastor, tanggapin mo na ako kung anong klaseng tao ako. Ganito na ako mula nung ako'y na-convert. Ganun ba? Ibig sabihin, walang kapangyarihan si Lord na baguhin ka. Hello? Nung kayo ba'y na-convert, may nagbago ba sa inyo? Yung totoo. May nagbago ba sa inyo nung kina-convert kayo? Sino dito, mga kapatid, dating matabil? Yung ganon. Matabil. Ngayon, konti na lang. Meron ba? Di ba, mga kapatid, tayo, nabago sa, hindi dahil sa kapangyarihan, kagustuhan natin. Bisyo nga, mga kapatid. Alam niyo ba, ang bisyo mahirap matanggal? It's an addiction. Kaya nga bisyo. It's an addiction. Addict ako sa smoking, mga kapatid. At sa alcohol. But God changed me. Ang pinakamahirap kalimutan at tanggihan, smoking. Kasi ang alak kasi, mga kapatid, mahal eh. Ang sigarilyo nung unang panahon, magkano? Hindi, panahon namin ni Mama, 75 centimos. Mayroon pa, may 50 centimos nga eh. Dati yung plaza, 25 centimos, plaza. Mahaba pa. Gusto kong sigarilyuhin kasi nga mahaba, matagal maubos. Mura pa. Naku, kanya ibig ko sabihin? Pero ang hirap tanggihan yan. Pero salamat. Kaya kung hindi dahil sa kapangyarihan ng Panginoon, hindi naman natin matatanggal yan ng atin lang eh. Sinubukan ko yan, mga kapatid, nang wala sa Panginoon, pa-candy-candy lang. Naku, tuwing nakikita ako naninigarilyo, naiinggit ako. Kakain ako agad ng candy. Titingin na naman ako sa kanya. Pag bumubuga ng usok, yung usok para bang gumaganon sa akin,
Pag dumaan sa ilong mo yung uso, para kang nahihipnotize. Talaga naman mga kapatid. Pero nung ang kapangyarihan ng Diyos mga kapatid ay dumapo sa akin. Hallelujah. Alam ko lahat kayo may testimony ganyan. Nung dumapo sa atin ang kapangyarihan ng Diyos, yung amoy na naghihipnotize sa iyo, yun yung amoy na bumabaligtad yung sikmura mo. Tuwing nakakaamoy ako mga kapatid ng sigarilyo, usok ng sigarilyo, bumabaligtad ang sikmura ko. Hanggang ngayon mga kapatid. Tapos sumasakit ng matindi yung ulo ko, kaya lumalayo ako kapag mayroong naninigarilyo. May naamoy ako, kahit yung bahay, pag pumasok ka sa bahay, naamoy sigarilyo, tinitiis ko lang, sumasakit ang ulo ko. Anong tawag doon? Binigyan ako ng Diyos ng pagkamuhi sa kasalanan. Naku, kanya. Pero pag yung lalo ka na-attract sa amoy na yan, Kristiyano ka na, pero na-attract ka pa lalo. O dito tayo kasi masarap ang amoy dito. Adik pa rin. Hindi nagbago. Adik pa rin siya. Mga kapatid, sa kapangyarihan ng Diyos, kayang sugpuin lahat ng adiksyon. Kaya kung pakikinggan lang natin ang tinig ng Panginoon, i-stabilize ng Diyos ang buhay natin. Pwede ba nating palakpakan ang ating Panginoon? Ang sabi ng Merriam-Webster, mga kapatid, tinignan ko, the word rationalize means to provide plausible but untrue reasons for conduct. To provide plausible, katanggap-tanggap mga kapatid, na mga katwiran, but untrue reason for conduct. Or to rational and creditable motives without analysis of true and especially unconscious motives. Yung bang sinasabi mo pero hindi mo ina-analyze? Sinabi mo lang ba, sinasabi mo na, alam mo, pinag-pray ko naman itong ganitong sitwasyon eh. Kaya ganito. Hindi po yun totoo mga kapatid. Marami pang dahilan, di ba? Alam kong marami kayong alam na dahilan dyan mga kapatid. Magbigay kayo ng halimbawa. Sige. Yung mga alibay natin, rebellion pala yan. Nakakatakot tuloy pag-usapan to mga kapatid. Kaya mag-ingat tayo mag-alibay. Mag-ingat tayong i-rationalize yung mga ginagawa natin. Ba't ikaw hindi sumusunod? Sila nga hindi sumusunod, ako pa kaya? Yun, nire-rationalize mo, rebellion pala yan. Wag, kung hindi sila sumusunod, basta ikaw sumusunod. Nakuha niyo po ibig sabihin mga kapatid? People with a rebellious mentality will never run out of ways to excuse wrong. They have to live with their consciences. So if they want to live in rebellion, they have to rewrite the rule book to erase the feelings of guilt. Yun. Ang gagawin nila, sa kaka-rationalize mo, nakikinig po ba kayo? Sa kakadami ng gusto mong, sa maraming pangangatwiran, nabubura yung guilty conscience. Di ba anong turo ko sa inyo? Ang guilt dapat hindi naglalayo sa iyo kay Lord. Ang guilt dapat nagtutulak sa iyo papalapit kay Lord. Pero ito, pag nire-rationalize mo yung maling ginagawa mo, nawawala yung guilt. Kaya hindi mo alam yung ginagawa mo, mali na pala, pero tinanggal mo kasi yung feeling of guilt. Tulad nun, simba tayo sa linggo. Di. Minsan nga yung leader dun, minsan wala dun eh. Leader na yun ha. Tignan mo, leader na yun, may pagkakataon pa nga, pinayagan ni Pastor, 2 linggo na punta sa Australia, tintin nun. Pinayagan ni Pastor. Tapos ako nga isang Sunday lang mawawala eh. Yung leader na yun Hello? Ganun pa yan. Ano nangyari? Dun sa tao, tinatanggal niya sa sarili niya yung guilt. Sa pamamagitan ng pagtuturo ng iba. Nakala mo, totoo, pero mali yung sinasabi niya. Kasi niya, tinatanggal niya yung guilt sa sarili niya. Gina-justify niya na tama yung ginagawa niya.
Ingat kayo, rebellion yan. Kaya bago kayo magsalita, alam na ni Lord yan kung anong totoo. Di ba? Hello? Uso sakit ngayon. Uso ubo. Uso sipon. Pero wag mong gawing dahilan. Kung hindi ka naman totoong may sipon at may ubo. Hindi nga. Pasensya na kayo mga kapatid, wala akong ibig sabihin. Ang ibig ko nang sabihin, ingat kayo sa mga katwiran. Yung bang tinatanggal nyo yung guilt dyan eh. Eh meron ka dito nagsisimba, ubo ng ubo eh. Ubo ng ubo. Nakaka-istorbo siya, pero gusto niya kasi na magsimba ang ginagawa. Pag nauubot, tatakbo sa labas, uubo doon sa CR. Babalik dito, uupo. Pag nauubo, babalik ulit. Sa akin, mas okay pa yun mga kapatid eh. Kaysa yung gagawin mong dahilan, mga kapatid, kung talaga namang matindi na yan, edi humiga ka na lang dyan. Huwag mo na kami idamay dito, mahawa pa kami eh. Pero kung yung nagdadahilan, iba kasi yung nirarationalize mo. Tinatanggal mo yung guilt sa'yo. Para ma-justify mo, yung ginagawa mo ay tama. Mali pala. Amen. O, diba, simpleng pag-aabot ng sukli. O, yung sa sinuklian ka, sobra yung sukli sa'yo. Sobra ng 5. Oh. Eh, blessing ni Lord to. Blessing to eh. Answered prayer po ako. Di bali, nakita kasi ni Lord yung pagtsatsaga ko eh. Tignan mo. Luko-luko. Nakita ni Lord yung faithfulness ko, kaya sinobrahan ni Lord. 5 piso lang yan. Huwag niyo ibenta kaluluwa niyo sa 5 piso, mga kapatid. Nakuha niyo ibig sabihin? It might be little, small, pero God is watching. Nakikita ng Diyos yan, mga kapatid. Kung talagang faithful ka, hindi 5 piso ibibigay ni Lord sa'yo. Can you outgive God? No, you cannot outgive God. Magpakatapat ka, lalo magpapakatapat si Lord sa'yo. Magpaka-devoted ka kay Lord, nako, lalo mo makikita yung kapangyarihan ng Panginoon. Minsan may kakaibang kaparaanan ng Diyos para ipakita yung kapangyarihan niya. Di ba yung preacher natin last Sunday, si Pastor Joel, sinabi niya, hindi niya kinikwento sa iba na may pinapatayo sila o ano, kasi gusto niyang makita yung kapangyarihan ng Diyos, yung kamay ng Diyos. Tama naman siya. Kasi pag yung humingi kay congressman, humingi kay mayor, humingi kay gano'n. Naipatayo yun dahil kanino? Kay mayor, kay congressman. Pero kung naipatayo nyo yun, out of nothing, naipatayo, wow, ano yun? Kamay ng Diyos yun. Di ba mother church natin? Ilang milyon yung ginastos sila sa building na yun, mga kapatid? Ano bang trabaho ni Pastor? Wala, mangangaral lang. Tingnan nyo yung mga membro, ordinaryo mga membro lang. Wala namang mga multimillionaire dun eh. Pero tingnan niyo mga kapatid, ang laki na. Yun yung kamay ng Diyos. Amen? Pwede ba nating purihin ang Panginoon, mga kapatid? Kaya ingat po tayo. A person with a rebellious mindset becomes defensive when confronted with the truth. Yan na yan. Pag kinumpronta mo, magagalit pa sa'yo. Defensive pa yan, mga kapatid. Di ba? Oo, Saul, ano yung naririnig kong iyak ng mga tupa? Sabi, yung mga tao po kasi yan, hinuli nila yung mga matataba, pinili nila para ihandog kay Lord. Anong ibig sabihin, mga kapatid? Defensive palagi. Pag kinukumpronta mo ng katotohanan. Kaya hirap, mga kapatid. Sino ba ang tinutukoy dito? Is it the unbelievers or the believers? Sinong madalas gumagawa nito? The believers. Alam na natin kasi eh. That's why I'm teaching this to the church. Kung tayo mga ngatwiran na rin lang naman, isipin natin muna bago sabihin sa tao, sa Diyos mo ipangatwiran niya. Alam mo sa Diyos, hindi ka makakapangatwiran eh. Pagtingin mo sa Kanya, may ginagawa ka mali, pagtingin mo sa Kanya, sa taas, iiyak ka na lang. Hindi ka makapagbubukan ng iyong bibig. Babagabagin ka ng Diyos sa puso mo. Hindi mo masabi na, Lord, hindi mo masasabi kasi alam mo, nababasa ni Lord yung isip mo. Kaya pag kinukonfront na tayo ng truth,
follow. Makinig. Huwag tayong lumaban. Salita ng Diyos ay lalabanan mo. May kalalagyan ka. Inilikha lang tayo galing, mga kapatid, sa Diyos. Pang-apat, ang huli. A person with a rebellious mind resists accountability when he or she has committed wrong. Nire-resist niya yung accountability. O may kasalanan ka, mag-repent ka. Ba't ako magre-repent? Umiiwas, mga kapatid. Everybody say amen. Again, rebellion is as sinful as witchcraft, mga kapatid. And God doesn't laugh at rebellion. Hindi natutuwa ang Diyos sa rebellion. Kaya nga, bandang huli, ayan, sumuko na si Saul. Sabi niya, nagkasala po kasi ako. Yun na, lumabas na po, mga kapatid. Now, before I end, let me tell you this. Kapag ikaw at ako ay nagtitiwala sa Diyos, hindi mangyayari sa atin yung nangyari kay Haring Saul. Kaya nauga si Saul dahil nakinig siya sa maling boses at maling tinig. Pero kung magtitiwala tayo sa salita ng Panginoon, magiging matibay yung ating pong pananampalataya. Naalala ko, mga kapatid, si David. Bata, maliit, nilabanan si Goliath. Tanungin ko sa kayo mga kapatid, why David didn't even bother to think of his safety when he faced Goliath? Bakit hindi man lamang natinig o nag-isip si David na siya pwedeng mapahamak sa pagharap niya sa kanyang kalaban na si Goliath? Bakit dumaluhong kagad siya, mga kapatid? Kinuha kagad ang bato. Sige, lalabanan kita. Bakit wala man lang kakaba-kaba? Bakit wala man lamang pag-aalinlangan? Because when you trust God, listen, when you trust God, it stabilizes your faith. Kaya ang sabi ko kanina, ang stabilizer natin is trust in the voice of God. Pag nakikinig ka sa tinig ng Diyos, sa salita ng Panginoon, nai-stabilize. Hindi ka gabagabagin. Walang daga si David sa kanyang dibdib nung hinarap si Goliath. Bakit? Ang naririnig niya ay tinig ng Diyos. Kaya nung sinabihan siya ni Goliath, sabi sa kanya ni Goliath, ako ba'y pinadala nyo dito ng Ako ba'y bakit nyo ako pinadala ng aso dito? Piti. Ano sabi ni David? Sabi niya, nandito ka, dala mo yung espada mo, tsaka tabak, ay yung espada, tsaka yung sibat. Pero ako, naparito sa pangalan ng aking Panginoon. Bakit yung pa rin lumalabas sa bibig niya? Kasi yun yung naririnig niya. Napansin niyo? Kung ano yung madalas lumalabas sa bibig mo, yun yung naririnig mo. Yun yung nasa puso mo. Kaya nung sinabi niya yun, mga kapatid, stabilized siya. Kalmado siya. Nilabanan niya na may focus si Goliath. It is because he trusted the voice of God. Wow! Kaya kung kayo ay mayroong mga bagay na gusto nyong gawin na nangangailangan ng tapang, naku, mas lalo kayong tatapang pag yan ay mayroong salita ng Diyos. Lapatan nyo ng salita ng Panginoon. Pakinggan nyo, mga kapatid. Huwag kayong matakot. Pakinggan nyo pag may sinasabi ang Diyos sa inyo. Gawin nyo, mga kapatid. Huwag kayong matakot. Huwag kayong magpa-distract sa boses ng mundo. Sundin nyo ang boses ng Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon. That's why, let's always give time in kneeling down, praying. Yan yung nagbibigay sa atin ng stabilized faith, mga kapatid. Everybody say amen. Can we just, hallelujah, kneel down tonight? I feel the presence of the Lord. Can we all kneel down and pray? Hallelujah. Let's all kneel down.
Because you will be facing your giant. We will be facing our giants, mga kapatid. And you need to be stable. You need to be stable. I know you are facing your giants maybe tonight. But the only way for you to be stable is to listen to the voice of God. Spend time in talking to our God. Hallelujah. You will not miss. I will tell you, you will not miss in your battle when your pulse is stable. When your heart is stable. When your mind is full of peace. You will not struggle. You will not miss your target. You will win the battle. Oh, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Your battle is not flesh and blood. Oh, in the name of Jesus. Oh, God, Jesus. Oh, Lord Jesus. Hallelujah. Make our hearts stable, Lord. Give us peace, O Lord. Lord, remove the spirit of rebellion in my mind, in my heart. Remove this spirit, O Lord. Hallelujah. Help us, Lord, overcome, Lord, the rationalization, hallelujah, of what we're doing, Lord. Hallelujah. Jesus, help us, Lord. Help us to be stable, Lord. Hallelujah. In facing our Goliaths, O God. In Jesus' name. Come on, hallelujah. Pray that you will be stable. Pray that you will not miss your target tonight. That you will not be struggling facing your Goliath. Pray in the name of Jesus. Let him give you peace. Let him give you peace. Listen to the voice of the Lord. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Oh God, hallelujah. 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 God, I need you. I need you, Jesus, Lord. I need you, Lord Jesus. I need you, Jesus. I need you, Lord Jesus. Oh God, Jesus, oh Lord. Oh Jesus. Oh God, Jesus. We want to hear your voice, oh Lord. We want to hear your voice, oh God. Speak, Lord. Your servant is listening. Speak, O Lord. Your servant is listening. Oh God, mangusap ka, Panginoon. Hallelujah. Nakikinig ang iyong lingkod, Panginoon. Speak to my heart, Jesus. And change my heart. If you can see anything wrong, Lord, in my heart. Oh, Jesus. Speak to me, Lord. Speak to me, Jesus. Speak to me, Lord. Oh, God. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Jesus.
Oh, in the name of Jesus. Oh, Jesus. Hallelujah. Oh, God, Jesus. Oh, God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Amen. Shall we all stand? Let's conclude this in prayer, mga kapatid. In Jesus' name, Lord, we thank you, Jesus, for your presence tonight, Lord. Thank you for instructing us, Lord. Hallelujah. Thank you for your words, Jesus. And I pray, Lord, help us, Lord, not just to perceive, but to receive your words. Help us, Jesus. Help us, Lord, to face our Goliaths, Lord, with stable heart, stable mind, and stable soul. Jesus, only your voice, hallelujah, that we are going to hear. We will listen to your voice, Lord. We will follow your words, Jesus. These words will give us strength and direction and give peace in our hearts. Lord, bless each and every one of us, Lord, tonight as we go home. And I pray, Lord Jesus, for Sister Carla sa kanyang pag-alis, Panginoon, sa Friday. Ingatan mo siya, Panginoon. Ihatid ng ligtas, Panginoon, sa kanyang tutunguhing bansa. Ingatan mo siya, Panginoon. Let your favor be upon her. Hallelujah. And your protection will always guide her, Lord. Let your angels charge over her, Jesus. Ingatan mo siya, Panginoon, at pagpalain sa lugar na kanyang pupuntahan. Even all the students, Lord, for this school year, Jesus. We pray, Lord, for your protection sa lahat ng estudyante ng iglesyang ito, Panginoon. Sa kanilang pag-aaral, bigyan mo sila, Panginoon, ng talino. Bigyan mo sila, Panginoon, ng masigasig na espiritu sa pag-aaral. Panginoon, suplayan mo ang kanilang mga pangangailangan. Ang mga praktikal na ilang pangangailangan sa pag-aaral, Panginoon, ay isupply mo, O Diyos. Pagpalain niyo po ang kanilang mga magulang. Kung sino mang taong ginagamit mo, Panginoon, upang sila'y makapag-aral, Panginoon, ang iyong provision ay susunod sa iyong mga anak. Higit sa lahat, Panginoon, pag-iingat mula sa anumang uri ng gawa ng kaaway o ng masama, babalutin mo sila ng iyong kapangyarihan at bibigyan mo sila, Panginoon, ng magandang wakas ayon sa iyong kalooban at salita. Ang buhay nila ay pagpapalain mo at ang kanilang karunungan, Panginoon, ay dadagdagan mo upang magamit mo sa iyong kaharian. Salamat po, Panginoon. Pagpalain niyo ang bawat isa sa amin, maging ang bawat, Panginoong, nanonood sa live streaming na ito, Panginoon. Bless them, Lord. Hallelujah. Let them also receive their blessings according to their faith. Let your healing and provision be upon us, Lord, tonight. In the name of Jesus Christ we pray. Amen and amen.